Hindi po kayo natakot nung narinig niyo sa other line, yung naka-video call nitong naka-green, na yun, pare, papatayin yan? Alam niyo, normal po, no, bilang tao, no, napaka-ipokrito ko naman po kung di ako nakakaramdam ng anumang pangamba. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kung ikaw ay nagsisinungaling, okay? Kung ikaw ay gumagawa-gawa lang, isinulat mo lang yung mga pangalan ni Marcos at ni Maricel Soriano, at sinabi mo dun sa Senado na merong tao na pumunta sa bahay mo na dati mong kasama o kaibigan mo na may tinawagan na isa pang kakilala niya na nagsasabi na ikaw ay inaareglo o binabribe. At nabanggit mo doon ang pangalan nga na si Lisa Marcos, yung First Lady, ay inutusan nga itong si James Kumar. Kung yan yung James Kumar na nakikita mo siguro sa social media, sir, na itong James Kumar na based doon sa iyong statement sa Senado, na ito'y ka-picture, ka-dinner, birthday, o kung saan-saan, ng mga iba't ibang politiko, kasama na si Marcos Jr., si Lisa, si Jinggoy, si Escudero, si Tulfo, at marami pang iba. So, ang tanong ko, dahil sa May 13, ay, susunod yung next hearing, sinupina ba kayo ng Senado na ipakita yung ebidensya doon sa May 13? Kung itinutukoy nyo ba yung sinabi kong nakuha ng CCTV? Oh, yes, sir. Yung CCTV. Wala po ako na. Ang pinaimbita lang nila is yung mga nabanggit kong tao na nandun sa video call at yung aking dating katrabaho na aking kaibigan. Yun lamang po yung Pero sir, ako gusto kitang hamunin dito. Alam ko na I don't know if you are willing to para sabihin sa taong bayan. Kinokonek tayo ng ating common friend. Marami akong mga katanungan sa inyo personal na hindi nyo sinasagot eh. Okay? Dahil naintindihan ko naman po, baka ma-jeopardize, no? Yung inyong pagtestimonya. Pero sir, mabigat itong akusasyon mo at dapat malaman ng taong bayan kasi sabi mo nga na may nakipag-negotiate sa'yo, di ba? At itong taong ito ay pinadalhan na rin ng invitation ng Senado, yung mga na-mention mo mga pangalan doon. Opo. Mabigat, okay? Ang mga taong binitawan mo, katulad na lamang ng First Lady, okay? At itong si James Kumar. Sir, kailangan mong patunayan sa taong bayan na totoo to yung CCTV. Baka sabihin na naman, AI or gawa-gawa mo lang. At the fact, sir, na sinisira ka mismo at inaatake ka ng ad hominem, dinidiscredit ka ng no less than the President of the Philippines. Pwede ba kitang kulitin, okay? Kung wala namang hindrance or something na legal implication, no? Na sabihin na natin sa taong bayan, kasi ako po kinakabahan, sir. Dahil maraming nakakarating sa akin na baka hindi matuloy yung May 13. O baka may mga, mga forces na pupunta sa'yo at mabili ka, which is sabi ni Atty. Glencio nga po kanina sa interview, nananawagan siya na sana hindi ka mabili. So willing ka ba, to tell the whole world na may ebidensya ka ba talaga para dito sa sinasabi mong CCTV? Alam nyo, hindi po ako magsasalita kung wala akong pinanghahawakan na ebidensya. Noong binanggit ko yung CCTV sa Senado, ay download ko na ito at naghanda ako ng ilang kopya ng video. At sa katunayan, tinakpan ko binlog ko yung yung identity nung kaibigan ko. At
tinranscribe ko yung ilang ilang mga dialogue para at least madali siya sana na maintindihan ng makakapanood nito. At ito pinapaalala ko sa lahat na ito ay kuha sa CCTV at hindi ito wiretap. Kumbaga talagang alam naman nung kaibigan ko na may CCTV kami sa bahay, loob at labas ng bahay. Kaya alam niya na anumang galaw o anuman talagang makaka-capture. Ito naman kung handa ko itong ipakita. At kung hinihiling ng taong bayan, hindi ako mag-aatubili na ipakita. Pwede mo ipakita dito, sir? Kasi, baka baka magkaroon ng sa inyo. Baka magkaroon sa inyo ng, syempre, I'm worried of your life. Okay? Kasi itong mga information na nakarating sa akin, A1 talaga na marami talagang gustong umareglo sa'yo. So, sir, babasagin ka nila sa May 13. Hindi naman imposible yan eh. Pwedeng mo bang sabihin dito or ipakita sa amin kahit konti lang kahit konti lang. Sige po, para sa kapakanan ng taong bayan at ito po okay. Ito po, ayan, antayin niyo po. Ayan. Ganito, pag ganito, oh my God. tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ganito, pag ganito, tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ayan. Ito po yung sandali po, ibabalik natin yung nangangamoy director, kumbaga, itong kaibigan ko, wow. Parang pagka nagmaterialize itong negotiation na ito ay maaari siyang maging director sa isang government agency. Sir, teka lang ha. Sige, teka lang ha. Antalain muna kita. Sir, kayo po yan nakaupo? Ako po yung nakaupo na naka-stripe na blue na walang buhok. Okay. At ito po yung naka-blurred. Ito po yung aking kaibigan na dati kong kasamahan sa trabaho. So, sa PIDEA. ayan. So yan po yung na yan. Yan yung kaibigan mo na naka-blurred na yan. Tapos ikaw. Opo. So, dating taga-PIDEA. So, tinitignan ko po kasi, sir, yung date. That is May 1. May 1 po. May 1. Tapos 10:32 AM. Yan. Okay. 10:32. 10:32. Ayan. Pwede nyo po i-play uli? Opo. Ito po. ganito, pag ganito, tayo mamamagitan. Sandali lang po. Ito po yung kausap niya na doon sa video call. Yung taong inutusan para tawagan siya. Para ihatid sa akin yung mensahe. Ito po. Tuloy po natin to. Kasi nga yung mama, hindi, ganito, pakinggan mo muna, kuya. Ganito, kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, masalimuot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Pwede nyo po i-stop muna. Opo. Sige po. Ito po. Opo. Ano natin? Okay, sir. So, dyan sa na yan, okay, yung ang sinasabi nitong yung naka-green, sabi niya, kuyang, nag-aaway ang Duterte at Marcos. Sige po, ibabalik ko po, no? Ibabalik ko po. Yan. Ito po, yan. Sige po. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay, stop nyo nga po. Okay. Totoo naman po na sinabi niya sa akin yan nung pumutok itong yung pagkakalabas nung pre-ops doon sa vlog ninyo na na sabi ko nga sumulat na ako kay Jan Lasso kaming sabi niya wag ka nang umano diyan kasi yan kaya ang sa akin naman kasi gusto kong wala akong kinalaman. Kaya ako sumulat kay General Lasso para patunayan na magkaroon ng investigasyon sa PIDEA na wala akong kinalaman diyan na kasi talagang
nagulat din ako, kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, tinatanong niyo ako, meron ka bang galit? Sa totoo lang, galit talaga ako sa inyo. Na, Opo, sorry. Dahil nga, sabi ko, illegal ito eh. Hindi, yung mga nasa likod na nagpadala sa inyo niyan, hindi man lang nila inisip na, tingnan nyo, sa halip na nagbistula akong suspect eh. Nagbistula akong suspect sa Senado. Investigador lang ako. Sir, wala akong dito eh. alam mo, habang piniplay mo yan, talagang nakakagimbal. Dahil yan mismo yung sinabi mo doon sa Senate hearing na yung sinasabi mo na parang wag nag-awayan ng Duterte at Marcos. Accurate po talaga yung statement ninyo. At hindi naman po siguro AI yung pinapakita nyo, sir, kasi kayo yan, walang buhok. Sorry po. Opo, yan po. And, tuloy po pawaho natin, Tuloy Okay. po natin. Kaya nga ganito, Padre. Hindi. Sir, pwede mo i-stop? Opo. Kasi eto po yun, kung mapapansin nyo, sa una, parang ang dating, tinawagan itong kaibigan ko, hindi ko alam kung may previous na pag-uusap na sila, parang ang dating, parang tutulungan ako na pero nung tumatagal yung pag-usap nila, nandun na yung sinasabi na papatayin ako, ganun eh. Tapos, yung mga habang lumalalim na yung pag-uusap, pumapasok na yung pangalang James Kumar, pumapasok na yung Bombay, pumapasok na yung Lam, yung Lisa, pumapasok na tinawagan siya nung gabi, yung nagsasalita doon sa video call, tinawagan siya nung gabi nung James Kumar, at yun nga, ang tinawagan din na ang kumausap doon sa kay James Kumar, yung Lam o yung Lisa. Kaya tingnan niyo yung nung una, parang nagpapanggap lang na tutulungan ako, pero yung pala, later on, Parang meron na silang pag-uusap. Meron na silang, ganun eh. Parang ganun sir, sir, bago mo i-play parang yung video. pre-plan ito eh, parang pre-plan itong na to, no? Kasi, yung dumating sa bahay, kasi ito yung may interview ako nito kay Attorney Roque, no, sa Grabe. yun yung Sir, tuloy po natin kung may tanong po ba sir, kayo? wag mo muna tuloy, sir, ganito. Ang question ko, sir, muna, grabe, kinakabahan po ako habang nanonood ako, yung nakalagay, sumunod lang siya kung anong sasabihin sa kanya. 'Di ba? Sumunod lang siya. Ikaw to, 'di ba? Opo, ako po yun. Sumunod lang. Kung man, ang instruction lang, parang sumunod ka lang na parang, sabi ko, bakit talagang ganun ka, yung, kumbaga sa may command eh. Parang ito yung gusto nilang gawin sa akin na wag na lang ako kung ano sasabihin na, tumahimik ka, umupo ka, ganyan. Ganun na lang ang mangyayari. Kasi, kaya nga sabi ko nga, ano ba to? Akala ko ba sinasabi nila hindi totoo yung dokumento? Akala ko ba sinasabi nila ganito? Akala ko ba sinasabi nila criminal ako? At may ganito. Yes, yun nga po eh. Kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay nag-umimbento ka lang, bakit may mga forces o may mga taong pumunta sa'yo para, ito na nga yung napapanood namin, sir, na iba-bribe ka. Sir, pwede i-play nyo na po para... Sige po. Ayan, po. Yung kuya, Padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya nga. Ibig sabihin, Padre, may hindi. Sir, ayan. Ayan, sir. Ano yan? Opo. Okay. Pwede niyo po Binanggit po. Pwede niyo Ito po po, ibalik. balik natin, yung binanggit na sila na, Okay. kasi nga,
ang lumalabas dito, may previous conversation na sila. May previous conversation na sila na yung kasi kaya nga sinasabi na wag kang magbabanggit ng pangalan, kaya nga sabi nga nitong si Kuyang, marunong naman siyang humawak ng information. Kaya sabi niya, alam mo naman si Lam, alam mo naman. Ibig sabihin, alam mo naman si Lam, ibig sabihin hindi basta-basta, no? Kumbaga sa pagka nagkamali ka, may pagkakalagyan ka. Wow. Yun po yun. So, okay. So, tuloy na po natin. Opo. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya nga. Ibig sabihin, Patrick, Patrick, marunong tayong mawak ng informasyon. Huwag daw po silang. Ang sinasabi ko, Patrick, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Patrick, di ba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutulay ko. Ito papanggitin kung sino yung gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong papanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Patrick, di ba? I-play, ano mo nga po yan? I-stop nyo nga po yan. Opo, babalik ko po. Sige po. Sir, ang sabi po dyan yan, ang gagawin daw sa inyo ay papatahimikin kayo. Opo, papatayin daw kayo. Yung po muna, papatahimikin. Yung gusto nila, parang yung negotiation na ito, na ang purpose is patahimikin ako, wag ako magsalita. Kumbaga sa hindi na ako mag-testify o yun naman po yun eh. So yun po yun. So capture, sige, play nyo nga po ulit. Sige po, opo. Pangalan yung sinasabi mo, wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Pati, di ba? Hindi. Natulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama. Ayun. Papatayin. Stop nyo nga po. Opo. Okay. So, ayan. Sabi niya, naririnig niyo po yan. Nasa side kayo, tahimik lang kayo, di ba? Pare, sabi, papatayin yan. Oh my God. Ano po yung nakakangilabot, Ano po yung naramdaman nyo dyan, sir? Na narinig ninyo dun sa kabilang line na pare, papatayin yan. Alam nyo, ito yung resulta lang ng pagtupad. Actually, nakakaiyak po. Naiiyak, emotional po ako. At ito napakatagal na matapos akong matanggal at ito pa yung sukli doon sa aking mga ginawa noong araw. Na ito yung sinasabi ng mga dati kong kasamahan na hindi totoo raw na ganito, pero ito yung pinuntahan ako para i-negotiate, para tumahimik na lang dahil nga ito may papatayin nga ako pagka hindi ako Kaya nakita ko yung pattern Pinatatahimik ako dito sa negotiation na ito. At yung nandiyan naman na nag-aantay ng kasagutan ng response ko na i-deliver nitong si Kuyang, yung naka-green doon sa kausap niya sa At yung hindi nag-materialize, kaya nga ang naging plan B sa aking paniniwala ay yung ginawa sa akin sa Senado na inatake yung aking pagkatao. Talagang tinatad nila ako doon sa para durugin yung aking pagkatao, para hindi na ako makapagsalita, para mawala ako sa focus, para kumbaga sa ma-disorient, ma-disorganize yung ang aking thought pattern. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi naging consistent and congruent ako doon sa issue na subject ng Senate investigation. Ito yung sa dokumento at doon sa nilalaman ng dokumento. So, kung wala na po kayong tanong, itutuloy ko po para... sir, sandali lang po. Opo.
Hindi po kayo natakot nung narinig niyo sa other line, yung naka-video call nitong naka-green, na yun, pare, papatayin yan. Alam nyo, normal po, no, bilang tao, no, napaka-ipokrito ko naman po kung di ako nakakaramdam ng anumang pangamba. Pero sa kabilang banda, dahil nga nagtrabaho lang po ako wala po akong maisip na kasalanan ko doon sa sa Pangulo ng Pilipinas na si Opo. Bongbong Marcos. Kasi trabaho lang po Kung ano man yung aking nalaman sa pamamagitan ng confidential informant, doon lang po At wala naman akong sinabi na siya na siya ganito o ganyan. Doon lang po, doon sa sinasabi lang, doon sa naka-record na naitipa ko noon. Doon lamang po Wala nang iba. Hindi Grabe, naman po sir. ako lumalabas doon So, grabe. So, dito mo talaga makikita yung pagiging mafia, sabi ng mga naka-comment. Pwede niyo po ituloy, sir? Opo, sige po. Yan po. Hindi, naiintindihan. Patulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, Grabe. Alam mo naman ako yung sakit sa puso mamatay yan. Alam mo naman yun. Maraming mga matay na tao na yun. Sir, pwede niyo po itigil? Opo. Yan. Okay. Yan. Sir, grabe yung sinabi na, alam mo pare, papatayin yan. Pwedeng may sakit sa puso. You know? At, Pwede nga raw parang mamatay ako sa sakit ng puso o kaya mabangga o ano man. Kunyari. Dahil marami na raw pinapatay ngayon na hindi na binabaril. Kumbaga, Yun na, oo, ang sabi. My God. Sige sir, i-play nyo na po. Maraming